nag-research po kami ng background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon tungkol sa inyo. Parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo. Masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Ang pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal, ay tuyo. Kasi hindi siya malat. Alright, salamat Dr. Casio. So Mayor, first term mayor po kayo, ano po? Opo ma'am, first term mayor po. So kumbaga, bago itong first term nyo bilang mayor, wala kayong naunang karanasan at all sa politika. Tama po ba yun? Wala po ma'am. Okay. So, ibig sabihin, di po kayo dating konsehala, di po kayo dating barangay official, di po kayo dating SK official. Opo. Bilang paghahanda kasi dito sa hearing, syempre naghanap po kami nag-research po kami ng background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon tungkol sa inyo. So basically, at least politically, parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo. Bigla, ganun ba yon? Nanalo kayo bilang mayor. Opo, Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po. Okay. Well, kaya ko rin tinatanong before the chair allows the good mayor to deliver her statement. Baka okay rin naman po yun, no, na figuratively galing out of nowhere tapos nanalo bilang mayor. Baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, interesante at gusto ko talaga mas makilala ng maigi. So maybe we can begin with your statement, Mayor. So ilang minuto po ba yan or ilang pages po ba? Madam Chairman, 2 to 3 minutes lang po. Please, you have the floor, Mayor. Opo, thank you po. Ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kaunang-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province. Ang aming pangunahing hanapbuhay po ay agriculture, kaya bilang first termer mayor po ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngayon din po, magbukas ang daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second-class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinagkakatiwalaan po ng aking mga kababayan dahil po sa aking kaalaman po sa usaping pangkabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsikap po ako maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19, kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality headed by Honorable Senrisa, Ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon na bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cuddler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika.
meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon po isang sasakyan po na Ford Expedition nakita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po at hindi ko din po ito nagamit o nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pagmay-ari ko po kahit isang villa po sa compound at ni minsan po hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng villas na naitayo pagkatapos ko po mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ang application po, the letter of no objection o lono po ng Hongsheng ay isang dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang Sangguniang Bayan sa itataguyod po na negosyo. Ito naman po ay na-issue pa po ako bago naging mayor ng Bamban at hindi na po ako nagkaroon ng anuman partisipasyon matapos po noon. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you rin po, Mayor Go. Sabi niyo po sa inyong statement, Opo, ma'am. gusto niyong tulungan yung mga residente ng Bamban. Tanong ko lang po kung meron bang taga-Bamban na empleyado sa munisipyo? Kasi balita po sa amin ay wala daw. Alright, let me correct that question, Mayor. May taga-Bamban ba na empleyado dun sa Baofu? Yes po, Your Honor, yes po. Meron po. Ilan po? Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus. Opo, Your Honor. Pero yun na po yung mga empleyado sa Baofu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po ilan ang empleyado o workers sa Baofu dun sa 7-story buildings at dorms at dun po sa 14 villas at sa lahat-lahat na 36 buildings sa 7.8 or 7.9 hectare property. Ilan lahat po ang workers? Opo, Your Honor. After ko po mag-divest po, hindi ko na po alam yung exact number po. Base lang po sa investigation ko po na after the raid po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. So, alamin po natin mamaya kung ilan lahat-lahat ang workers doon sa Baofu bago ng raid para makita natin kung ganong kalaki o kaliit na percentage doon ay mga itong 100 plus na empleyado na galing sa Bamban. Ngayon, Mayor, bilang public servant din, tulad po ninyo, alam ko, di biro tumakbo sa eleksyon. Kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, malaki ang gastusin. So, alam ko na hindi impertinente na tanungin ito sa kapwa kong nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Sa Bamban din po yung hog raising operations nyo? Opo. Banda saan po doon? Malapit ba? Malayo doon sa Baofu? At gaano pong kalaking operations? Medyo malayo po. Siguro mga 20 minutes po.